A blessed day to you, worship team. I hope and I pray that you are doing good and you are in fine condition right now. So, ang pag-uusapan natin para sa ating devotion this week is hindi lang team, kundi fellowship. So, let us all pray. Let's dedicate this time sa Panginoon. Our Father God in heaven, thank you for this another opportunity for us to learn more about your words, especially in our relationship, Panginoon, sa aming worship ministry, worship team. May our Holy Spirit guides us, Lord. And tulungan niyo po kami na hindi lang matuto, kundi tulungan niyo rin po kami na mas maunawaan pa ito, yung kahalagahan ng pakikipag-ugnayan, Panginoon, sa bawat isa. Lalong-lalo na sa ministry, Panginoon, na iyo pong pinagkatiwala sa amin. Bigyan niyo po kami ng sapat na karunungan and we are asking for the help of the Holy Spirit to enlighten us today. In Jesus' name we pray, Amen. Hindi lang team, kundi fellowship. Building genuine friendship sa worship team. Siguro, marami mag-agree sa akin at marami makaka-relate din na ibang worship teams na hindi lang equipments ang nagiging problema sa loob ng team, no? Hindi lang tugtugan o hindi lang mga technical na mga bagay ang naging problema. Madalas, ang isa sa mga nagiging problema sa worship team ay relationship or bad relationship. In 1 John chapter 1, verse 3 to 4, it says, "That which we have seen and heard we proclaim also to you, so that you too may have fellowship with us. And indeed, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. And we are writing these things so that our joy may be complete." Sinasabi dito ni John, gusto naming ipakita sa inyo at sana marinig nyo rin, no, na hindi lang kami nakipag-fellowship sa Diyos, kundi we are wanting also to fellowship with you. Tuwing Sunday, nakikita tayo sa church na magkakasama, kumakanta, tumutugtog, naglilingkod, nagli-lead ng people into worship. Ang pinakamagandang parte doon ay nagmi-ministry tayo sa tao. At minsan, ang pinakamahirap naman na parte ay mga tao rin. Tinawag ni Paul ang church na body of Christ. Ibig sabihin, walang solo sa ministry. Lahat tayo magkakaugnay. Hindi lang ginamit ng Diyos ang kanta o sermon para hubogin tayo. Actually, ginagamit niya ang tao para hubogin rin tayo. Makita rin yung aplikasyon ng ating mga natutunan sa sermon ni Pastor. In Proverbs chapter 27 verse 17, isa to sa mga favorite verse ko, it says, "Iron sharpens iron, and one man sharpens another." Minsan, encouraging ang sharpening. Minsan naman, uncomfortable. Minsan, you are asking for comfort, yan, for encouragement, motivation. Pero tandaan natin, sa sharpening ay hindi lang to puro sarap, no? Minsan, kailangan din natin talaga magpakiskis o magpatalas. At kapag ikaw ay kinikiskis o pinapatalas, di ba, hindi magandang pakiramdam yon. Para pare-parehas tayong lumago. So, in our first point, fellowship starts with Christ, not chemistry. Okay? Sabi ni John, ang fellowship natin ay hindi lang dapat social bonding. Ang tunay na fellowship or sa Greek ay koinonia, it means is shared life, buhay na pinagsasaluhan kay Kristo. In 1 John chapter 1 verse 3, it says, "Our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ." Ibig sabihin, hindi tayo united dahil pareha tayo ng music taste. Hindi dahil magkakasundo tayo o magkakasundo ang ating mga personalities. Hindi dahil magkakasama tayo sa schedule o dahil no choice tayo. Nagkakaisa tayo dahil iisa ang Panginoon natin. Parang banda na nagtutune ng instruments. Kahit iba-iba ang tunog ng gitara, bass at ng keyboard, kailangan lahat ay naka-tune sa iisang pitch, di ba? Ganun din sa worship team. Maaaring magkakaiba tayo pero dapat naka-align tayo kay Kristo. At kapag naka-align tayo kay Kristo, maayos ang relationship natin sa Kanya, sana automatic na magiging align din tayo sa isa't isa.
So pangalawa, relationships. Sa psychology studies, isang bagay ang consistent. Hindi pera, success o talent ang nagpapasaya sa tao sa long term. Ang number one factor ng joy at emotional health ay deep relationships. Actually, matagal na itong sinasabi ng Bible in Genesis chapter 2 verse 18. It says, nung nakita ni Yahweh na si Abraham ay si Adan ay nag-iisa, he says, it is not good that the man should be alone. Made tayo in the image of God, a relational God. Kaya kahit busy tayo sa ministry, kung wala tayong tunay na connection, napapagod ang puso natin. So in reality, marami tayong group chats. The question is, nakikipag-ugnayan ka ba? O sinisin mo lang yung message? Marami tayong rehearsals. But the question is, are you in the team? O nandun ka lang sa rehearsal, hindi ka naman nakikipag-usap? Yan. In reality, maraming tayong online friends. Baka thousands of friends ang meron tayo. Pero ilan talaga doon yung meron kang tunay na relasyon, yung nakikipag-shared life ka, yung may koinonia, yung may fellowship. Minsan, konti lang ang tunay na nakakaalam ng pinagdadaanan natin. Loneliness can exist even inside the ministry. Pangatlong truths natin is, unity is built intentionally. Strong worship teams don't just practice songs. They intentionally build relationships. Hindi automatic ang unity. Dahil lang magkakasama tayo weekly. Kailangan itong alagaan. Intentional listening, encouragement, trust building, shared experience outside ministry. Hindi lang musical excellence ang nagpapalakas ng worship team, kundi relational health. In Romans chapter 12 verse 10, it says, love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor. Sa Filipino culture, malakas ang konsepto ng pakikisama. Tama ba? Yan. Pero bilang Christians, dapat mas malalim pa. Dapat yung pakikisama natin is rooted dun sa Christ-centered love. Hindi lang social harmony. Hindi lang sasama ka dahil may banding, no? Siyempre, masarap sumama sa banding. May swimming, may kainan. Pero dapat mas malalim pa doon yung pakikipag-ugnayan natin sa ating team. Dapat marunong din tayong makisama even doon sa mga mahihirap na sitwasyon. Or truths from teammates to spiritual family. Ang worship team ay hindi lang line up. Ito ay spiritual family. Sa early church, sa Acts chapter 2 verse 46 to 47, it says, breaking bread in their homes. So ang mga nandito ay mga early Christians. They are breaking bread in their homes with glad and generous hearts. Hindi lang sila nagpapakita sa worship gathering. Nag-share din sila ng buhay sa bawat isa. Kapag ang banda nakikita lang during performance, mechanical lang dating. Pero kapag may friendship, kahit sa offstage, nagiging natural ang harmony. And even, actually, yan yung mga secrets po ng mga ng marami sa mga famous bands ngayon, no? Yung harmony, yung friendship sila even offstage. Dahil nagiging natural yung nailalabas sila pagdating sa performance. Harmony on stage begins with harmony off stage. So, fifth truth, God uses relationships to grow our character. Minsan may understandings, minsan may late replies, minsan may correction, minsan may personality clash, yan. Minsan may tampuhan, pero hindi aksidente yun. Part iyon ng discipleship. In Colossians chapter 3 verse 13 to 14, bearing one another, forgiving one another or forgiving each other, and above all this, put on love. Bearing with means choosing patience
kahit mahirap. So ang pakikisama ay hindi lang sa saya, no? Kahit doon sa pagbubuhat natin sa isa't isa. So real fellowship is not absence of conflict. Okay? Ang tunay na relasyon ay hindi kawalan ng problema. Okay? True or real relationship is choosing love despite differences. Pang-anim na katotohanan, the sixth truth. Safe relationships create strong teams. Sa psychology, may concept na emotional safety. Kapag safe ka, magkamali without fear of rejection, mas mag-grow ka. Spiritually, ito ang grace. Okay? So sa worship team, there's no perfect, no? Wala pong perfect worship team at walang perfect member ng worship team. So we need grace. Tulungan natin ang isa't isa. Yan. Huwag tayo maging dogmatic and legalistic sa mga rules and regulations. Although rules and regulation can help us, pero kapag tayo ay sobra-sobra naman dito, it hinders our relationship with others. Naaalis naman yung ating concern, naaalis naman yung ating consideration, naaalis naman yung pagiging kind natin sa iba. Kapag may grace ang team, may confident mag-serve kasi alam mo na hindi ka i-judge ng kasama mo. Yan. Mas open, mag-learn kasi open kang tanungin sila, yan. Open ka ring magturo, yan. Mas creative ang worship. Alam nyo, nakaranas na ba kayo ng isang team na lahat ay nakikibahagi, lahat ay nag-aambag, no? Doon sa ikagaganda ng kanilang tugtugan, sa kagandahan ng kanilang setup. And lastly, kapag may grace sa team, mas genuine ang connection. In Ephesians chapter 4 verse 2 to 3, it says, with all humility and gentleness, eager to maintain the unity of the Spirit. So unity is protected by humility. Seventh truth, fellowship produces joy, not just good music. Yeah, syempre, we are aiming for good, to produce good music. Pero dapat yung team natin is good also in relationships because fellowship produces joy. Sabi ni John sa 1 John chapter 1 verse 4, so that our joy may be complete. Hindi lang successful service ang goal, kundi joy. Okay? Ang tanong, maganda nga yung tugtugan. Naging masaya ba kayo? Natapos yung practice, okay ba kayo? Yan. Masaya ka ba? Ministry becomes heavy kapag mag-isa lang o mag-isa mo itong binubuhat. Hirap nun mag-isa ka lang. Pero nagiging magaan kapag may kasama kang tulad ng kapatid. Alam niyo yung analogy ng uling? Yan. Ano yung analogy ng uling? Parang uling, di ba? Kapag magkakasama, mas matagal ang init. Kapag nahiwalay naman sa isa't isa, unti-unting namamatay ang apoy. Ganon din ang passion sa ministry. So kailangan natin tandaan, hindi lang tayo nagbi-build ng set list, no? Or ng line up. Dapat nagbi-build up tayo o nagbi-build tayo ng isa't isa. Talents fill the stage, but love fills the atmosphere. Ang tunay na worship naririnig bago pa magsimula ang kanta sa paraan ng pagmamahalan ng team. So unity is our first worship offering. And it starts doon sa pagkipag-usap natin sa worship team. Wala pa dun sa practice mismo. Yung pakikipag-ugnayan mo lang sa kanya kahit outside the church, yung pagpe-pray mo sa kanya, pangamusta mo sa kanya, yan. Doon na po nag-i-start yung worship natin sa Panginoon. So we have our reflection questions, yan, na i-share ko sa inyo later. Yan. So, yan yung pag-uusapan nyo per department. So, this week, I encourage you, first is to pray for one of your teammate every day. So, choose a partner. So, sa tambourine o sa mga dancers, sa mga musikero, sa audio natin, sa tech natin, doon sa media natin, maging doon sa ating mga musikero, choose a partner. Okay? Mag-chat kayo
piliin niyo siya as your accountability partner. So ano tayo, same gender tayo ha, male and male tayo. So male to male tas female to female. Yan. So pray for one teammate every day. Kamustahin mo siya. Yan. Araw-araw o kahit di naman araw-araw. Kamustahin mo siya bago o pagkatapos o during practice. So encourage mo siya. Sa church, encourage mo siya. Privately, kung gusto niyo makita kayo or mag-video call kayo, yan. O kung meron naman kayong budget, o kung wala kayong budget, sabihin niyo sa akin, bigyan ko kayo, yan. Mag-coffee kayo or meal together. Kahit simple lang, no? Kahit nga hindi naman kayo pumunta ng Starbucks or ng Coffee Bean, no? Kahit dito lang sa church natin. Pwede ko kayong bilihan o bigyan ng kape. Yan. And then, dun sa inyong fellowship o dun sa inyong sharing, celebrate wins. Kahit maliit lang. Kahit maliit na bagay na isinishare niya, yan, huwag mo yun invalidate. I-validate mo yun as means for celebration. So, hindi lang tayo worship team. Tayo ay fellowship. At kapag tunay ang friendship, nagiging authentic ang worship, nagiging joyful ang ministry, at nakikita ng church si Jesus hindi lang sa kanta, kundi sa relasyon natin sa isa't isa. In Psalm 133 verse 1, behold, how good and pleasant it is when brothers dwell in unity. Natutuwa po ang Panginoon kapag nakikita niya ang kanyang mga anak na magkakasundo, magkakasama, merong mga pagsubok or mga conflicts na pinagdadaanan, but still they are united. That's all for our devotion for this week. Let's pray. Yes, Lord God. Lord, thank you. Thank you for this message. Thank you for this reminder, oh God. Lord, turuan mo kaming magmahal, hindi lang bilang teammates, kundi bilang pamilya sa iyo. Alisin niyo po yung pride, comparison, at distance sa puso namin. Palalimin mo po ang aming friendship para kapag kami ay nag-worship or nag-lead kami, ay hindi ang aming kagalingan ang mauna, kundi makita, Panginoon, ang tunay na pagkakaisa. Nawa makita ka ng church hindi lang sa music namin, kundi sa pagmamahala namin as a worship team. Maraming salamat po. Ikaw ang aming itinataas, pinararangalan. Sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen and amen. So here is your reflection questions. Discussion session para sa inyong team. Wait. Let me share my screen. Okay. Siguro i-post ko rin naman to sa sa comment section. Share screen. This one. Okay. So first question natin sa ating discussion session. Ito, pag-uusapan niyo po ito, no? Maganda bawat isa makapag-share. So first nating question, teammates lang ba tingin mo sa kanila or spiritual family? So we are referring to to the worship team. Kung saan tayo nakapabilang ngayon. Secondly, may effort ba akong kilalanin sila beyond ministry roles? Yan. Gusto mo siya bang mas makilala pa o sila mas makilala pa? Yan. Kahit sa labas ng church. Yan. May teammate ba na kailangan kong encourage this week? Yan. And lastly, nakakatulong ba ako sa unity o nagwi-withdraw ako emotionally? So that's our that's our discussion session, discussion question for this week. So God bless everyone.